Magandang araw po sa inyo mga minamahal naming taga-subaybay at welcome po muli sa ating channel kung saan ang bawat kwento ay humahaplos sa puso. Sabi nila, isang iglap lang daw ang kailangan para mabago ang takbo ng buhay. Isang desisyon, isang salita, o minsan, isang kilos na puno ng galit na hindi na maaring bawiin pa. Ang kwentong ating tutunghayan ngayon ay tungkol sa isang pagkakamaling magbubunga ng isang dilubyo. At sa tanong na, hanggang saan aabot ang paghihiganti? At gaano kalaki ang kayang ibigay na pagpapatawad? Samahan po ninyo kami sa unang kabanata ng ating bagong serye. Tumunog ang cellphone ni Silakbo, isang pamilyar na tunog na hindi niya gustong marinig. Isang panginginig ang gumapang sa kanyang mga daliri habang dinudukot ito mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Numero ng ospital. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello? Good afternoon. Is this Miss Silakbo Di Machulangan? Tanong ng isang boses na malamig at walang emosyon. Boses ng isang taga-billing department. Ako nga po, sagot niya, habang pinupunasan ng kabilang kamay ang isang mesang puno ng pinagkainan. Ang amoy ng mamahaling pagkain ay parang sampal sa kanyang kumakalam na sikmura. Ma'am, we're just calling to remind you about the outstanding balance for Hiraya Di Maculangan's medication. Kailangan na po itong masettle within this week para ma-release ang susunod na batch ng gamot niya. Naramdaman ni Silakbo ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Magkano po ulit yon? 15,750 pesos po, ma'am. 15,000. Para sa iba, halaga lang iyon ng isang bag. Para sa kanya, iyon ay isang bundok na hindi niya alam kung paano aakyatin. Ang sahod niya bilang waiter sa Restaurant Maringal ay sapat lang para sa upa sa kanilang maliit na kwarto at sa pang-araw-araw na pagkain. Ang mga tip, iyon ang binubuhay niya para sa gamot ni Hiraya. Hiraya, ang kanyang nag-iisang anak, ang kanyang hininga, ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang pagod, ang puyat, ang mga ngiting peke na ibinibigay niya sa mayayamang customer na kung ituring siya ay parang hangin lang. Sige po, gagawan ko po ng paraan, sabi niya. Kahit hindi niya alam kung anong paraan ang gagawin niya. Binaba niya ang tawag. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin. Sumandal siya sa pader ng kusina, pumikit, at sinubukang pakalmahin ang sarili. Nakikita niya sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang anak. Maputla, laging pagod, pero laging may ngiti para sa kanya. Ang mahinang puso ni Hiraya ang dahilan ng lahat ng kanyang pagsusumikap. Lak, ano ba? Daydreaming na naman. Bilisan mo dyan, table 5. Sigaw ng kanilang manager. Napamulat si Silakbo. Opo, sir. Automatiko niyang isinuot muli ang kanyang maskara. Ang ngiti ng isang serbidora. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, isang bagyo ang namumuo. Pagod na siya. Pagod na sa pagiging mahirap. Lumabas siya ng kusina. Bitbit ang isang pitsel ng malamig na tubig. Ang Restaurant Maringal ay puno ng mga taong ang problema lang yata ay kung anong kulay ng kotse ang bibilhin nila bukas. Ang kanilang mga halakhak ay parang ingay na sumisira sa kanyang pandinig. Naglakad siya patungo sa table 5. Doon nakaupo ang isang babae. Simple lang ang suot nito, isang puting bestida. Pero alam ni Silakbo na hindi iyon basta-basta. Halata sa tela, sa hiwa. Halata sa bag na nakapatong sa katabing upuan. Halata sa aura ng babae. Isang kapayapaan na hindi kailanman mararanasan ni Silakbo. Buntis ang babae. Malaki na ang tiyan nito. At panay ang paghaplos dito na may ngiti sa mga labi. Naramdaman ni Silakbo ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Inggit. Isang mapait na inggit. Bakit ang iba
Tila ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Bakit ang buhay nila ay napakadali habang siya kailangan niyang magkandakuba para lang mabuhay ang kanyang anak? "Excuse me, miss. Pwede pa refill?" Tanong ng babae. Ang boses ay malumanay. Tumango si Silakbo at lumapit. Habang binubuhusan niya ng tubig ang baso nito, hindi sinasadyang nasagi ng babae na kukunin sana ang kanyang cellphone ang kamay ni Silakbo. Sa paggalaw na yon, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng uniforme ni Silakbo at gumulong sa sahig. Isang mumurahing hair clip na may pekeng diamante. Ang nag-iisang palamuti na nabili niya para sa sarili mula sa huling bonus na natanggap. Bago pa man makayuko si Silakbo, aksidenteng naapakan ito ng babae nang bahagya itong gumilid para abutin ang kanyang nahulog na pamaypay. Isang malutong na tunog ng nababasag na plastik ang narinig. Napatigil ang lahat. Si Silakbo, ang babae, pati na ang hangin sa kanilang paligid. Dahan-dahang yumuko si Silakbo at pinulot ang mga piraso ng kanyang sirang hair clip. Hiwalay na ang pekeng diamante sa plastik na katawan nitong may lamat. Ang nag-iisang bagay na binili niya para sa sarili. Isang maliit na piraso ng kislap sa kanyang madilim na mundo. Ngayoy durog na. "Oh my gosh, I'm so sorry," sabi ng babae. Ang mukha ay puno ng sinserong pag-aalala. "Hindi ko sinasadya. Pasensya ka na talaga." Yumuko ito. Tila sinusubukang tulungan si Silakbo. Ngunit pinigilan ng malaki nitong tiyan. Hindi umimik si Silakbo. Tinitigan lang niya ang mga basag na piraso sa kanyang palad. "Hala, nakakahiya naman," sabi ulit ng babae. At may dinukot sa kanyang wallet. Isang malutong na 1,000 piso. Inabot niya ito kay Silakbo. "Eto, pambili ka na lang ng bago. Sobra-sobra pa yan. Pasensya ka na talaga, ha?" Ang mga salitang iyon, ang perang iyon, pambili ka na lang ng bago. Isang kidlat ang tila tumama sa kaloob-looban ni Silakbo. Ang lahat ng kanyang pagtitimpi, ang lahat ng pader na itinayo niya para itago ang kanyang galit sa mundo, ay biglang gumuho. Para sa babaeng ito, ang lahat ay kayang palitan ng pera. Ang isang maliit na bagay na pinag-ipunan niya na para sa kanya ay may halaga, ay basura lang na kayang tapalan ng 1,000 piso. Katulad niya, isang serbidora, isang mahirap, isang problemang kayang ayusin ng pera. Sa isip ni Silakbo, biglang umalingaw ang boses mula sa ospital. 15,750 pesos. At heto ang babaeng ito, nag-aalok ng 1,000 para sa isang sirang hair clip na nagkakahalaga lang ng 20 pesos na para bang isa itong malaking pabor. Ang nangiti sa mukha ng babae, ang payapa nitong mga mata, ang kamay nitong nakahaplos sa tiyan na puno ng buhay at pangako. Ang lahat ng yon ay naging insulto. Isang silakbo ng damdamin, isang marahas at hindi mapigilang bugso ang kumain sa kanyang sistema. Hindi na siya nag-iisip. Ang katawan niya na ang kumikilos. Ang kanyang paningin ay lumabo sa mga gilid. At ang tanging nakikita na lang niya ay ang puting bestida ng babae. Naramdaman niya ang bigat at lamig ng pitzel sa kanyang kamay. At itinaas niya ito. Sa isang iglap, ang buong restaurant ay natahimik. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nakita ng lahat, sa slow motion, ang pagtagilid ng pitzel, ang pagbagsak ng mga piraso ng yelo na sinundan ng isang malamig na buhos ng tubig. Diretso sa dibdib at tiyan ng buntis na babae. Ah! Isang tili ang kumawala sa bibig ni Hanan, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa matinding lamig na tila tumusok hanggang sa kanyang kaluluwa. Napatayo siya, nanginginig, habang ang puting bestida niya ay nababasa at bumabakat sa kanyang katawan. Ang mga piraso ng yelo ay nahulog at gumulong sa sahig. Nabitawan ni Silakbo ang pitzel. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Humihingal siya. Ang dibdib ay tumataas baba habang nakatitig sa kanyang ginawa.
May isang bahagi sa kanya na nakaramdam ng isang masamang kasiyahan, ngunit mas malaki ang bahaging nagsisimula ng matakot. Nakatitig ang lahat sa kanila. Mga matang ng lalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Si Hanan, na nakahawak sa kanyang tiyan, ay napahiyaw. Hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa sakit. Isang matinding kirot ang biglang pumilipit sa kanyang sinapupunan. Napatingin siya kay Silakbo. Ang mga mata ay puno ng takot at sakit. Bakit? Bago pa man matapos ang kanyang tanong, ang kanyang mga mata ay pumuti at nawalan siya ng balanse. Bumagsak siya sa sahig. May mga nagsigawan. May mga napatayo. Ngunit ang lahat ng ingay ay nalunod nang may isang taong sumigaw. Isang sigaw na puno ng purong takot. Dugogo. May dugo. Sa puting bestida ni Hanan, sa bandang paanan niya, isang mantsa ng pula ang dahan-dahang kumakalat. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ang gumising kay Isagani mula sa pagkatulala sa harap ng kanyang laptop. Kanina pa siya nakatitig sa mga numero sa screen, mga numero na kumakatawan sa milyon-milyong pisong tubo ng kanyang tech company. Pero ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar, lumilipad sa kanyang asawa. Kay Hanan. Hindi niya ito nasagot kanina nang tumawag ito. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang board meeting. I'll call you back, mahal. I love you. Iyon lang ang naisagot niya bago ibaba ang tawag. Ngayon, isang hindi maipaliwanag na kaba ang nanunuot sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ito nang biglang mag-ring ito. Hindi pangalan ni Hanan ang lumabas, kundi pangalan ng personal driver nito. Sir Gani! Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig sa takot. Sir, si Ma'am Hanan po. Nasa ospital po kami. Parang may humablot sa puso ni Isagani at piniga ito ng buong lakas. Anong nangyari? Sigaw niya sabay tayo at hagis ng mga papel sa kanyang mesa. Hindi ko po alam, sir. Bigla na lang po akong tinawagan ng manager ng restaurant. Isinugod daw po si ma'am. Dinudugo po, sir. Hindi na niya pinatapos ang sinasabi nito. Ang tanging narinig niya ay, ospital, dinudugo. Ang biyahe papuntang dalubhasaan ng Aruga ay ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ni Isagani. Ang bawat segundong paghinto sa traffic ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang isip niya ay naglalaro ng pinakamasasamang posibleng mangyari. Si Hanan, ang kanilang anak. Pagdating niya sa emergency room, isang eksenang sumira sa kanyang mundo ang sumalubong sa kanya. Nakahiga si Hanan sa isang stretcher. Ang mukha ay basang-basa ng luha at pawis, namimilipit sa sakit. At sa paligid niya abala ang mga doktor at nurse. Gani! Sigaw ni Hanan nang makita siya, inaabot ang kamay. Dali-dali siyang lumapit, hinawakan ang kamay nito ng mahigpit. Mahal, I'm here. Anong nangyari? Ang baby natin, Gani. Ang sakit. Humihikbing sabi ni Hanan. 7 centimeters dilated. Premature labor. We need to get her to the delivery room now. Sigaw ng isang doktor. Tinulak na palayo ang stretcher. Naiwan si Isagani, nakatayo. Ang kamay ay nakabitin sa hangin. Ang puso ay durog. Nakita niya ang mantsa ng dugo sa bestida ni Hanan. Ang basang buhok nito. Ang takot sa mga mata nito. Anong nangyari? Baling niya sa driver na nakayuko sa isang sulok. Sabihin mo sa akin ang lahat. Nanginginig na ikinuwento ng driver ang tawag na natanggap niya. Ang sabi-sabi. Isang serbidora, isang basong may yelo, isang pagbagsak, isang basong may yelo, isang simpleng basong may yelo, ang maaaring kumitil sa buhay ng kanyang mag-ina. Ang ideyang yon ay napakabaliw, napakababaw, na naging sanhi ito ng isang pagsabog sa loob ni Isagani, isang malamig at nakamamatay na pagsabog.
Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Nakaupo si Isagani sa labas ng delivery room, ang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Bawat sigaw na naririnig niya mula sa loob ay parang isang patalim na humihiwa sa kanya. Hanggang sa wakas, bumukas ang pinto. Lumabas ang isang doktor, tinanggal ang kanyang mask. Mr. Riqueza? Napatayo si Isagani. Ang mga tuhod ay halos bumigay. Ang asawa ko, ang anak ko. Your wife is stable now. She lost a lot of blood, but she's a fighter. She's resting. Huminga ng malalim ang doktor. Your son, he's alive, but he's premature. Very small, very weak. We had to place him inside an incubator in the NICU. The next few days are critical. Gumuho ang mundo ni Isagani. Pero sa gitna ng gulo, may isang bagay na nanatiling buo. Galit. Isang purong dalisay at walang hanggang galit. Pinayagan siyang sumilip sa NICU. At doon, sa loob ng isang kahon na salamin, sa gitna ng napakaraming tubo at wire, nakita niya ang kanyang anak. Isang maliit na nilalang na kasya sa kanyang palad, nakapikit. Humihinga ng hirap, nag-aagaw buhay ang kanyang anak. Ang Riqueza na tagapagmana, dapat sana'y isinilang sa karangyaan at kaligayahan, ngayon nakikipaglaban para sa bawat hininga. Idinikit ni Isagani ang kanyang kamay sa salamin ng incubator. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. At sa sandaling iyon, isang sumpa ang binitiwan niya sa kanyang isipan. Isang pangako. Ang taong may gawa nito ay magbabayad. Hindi lang doble, hindi triple, kundi 100 beses, 1,000 beses. Hihilahin niya ito pababa sa pinakamalalim na hukay ng impyerno at sisiguraduhin niyang hindi na ito muling makakaahon pa. Bumalik siya sa kwarto ni Hanan. Natutulog ito, pero kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang sakit. May mga luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Humihikbi ito. Binabanggit ang pangalan ng kanilang anak. Hinalikan ni Isagani ang noo ng asawa. Shh, mahal. I'm here. I won't let anyone hurt you again. Ever. Bulong niya. Lumabas siya ng kwarto at kinuha ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang tinawagan niya. Ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang tao. Ang kanyang chief of staff. Renato? Sabi ni Isagani. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit isang klase ng kalma na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sir Gani? Kamusta po si ma'am? I want you to find someone. Isang serbidora sa restaurant Maringal. I want to know everything about her. Her name, her address, her family, her history, her debts, her fears, everything, Renato. I want you to dissect her life piece by piece. I want a full report on my desk by morning. Masusunod po, sir. Anong pangalan niya? Huminto si Isagani. Hindi ko alam, but I know her face. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang mukha ng babae mula sa CCTV footage na ipinakita sa kanya ng manager kanina ay malinaw na lumitaw. Isang mukha ng galit at inggit. Isang mukha na hinding-hindi niya malilimutan. Her name is Silakbo di Makulangan. Pagpapatuloy niya, binasa ang pangalan mula sa text ng manager. May isang nangiti. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na puno ng lason at paghihiganti ang sumilay sa mga labi ni Isagani. Hanapin mo siya, Renato. Kinuha niya ang isang basong tubig sa mesa at tinitigan ito. Ang refleksyon niya sa tubig ay mukha ng isang estranghero. Isang halimaw, nakakagising lang. Gawin mong impyerno sa lupa. Ang buhay niya, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan, samantala, sa isang maliit at madilim na kwarto, sa kabilang panig ng lungsod ng ginto, si Silakbo ay nakayakap sa kanyang natutulog na anak. Nanginginig sa takot sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Hindi pa niya alam na ang sumpa ng isang mayaman ay nasambit na at sa sandaling iyon,
tumunog ang telepono ng kanyang landlady. Isang tawag mula sa isang abogadong hindi niya kilala na may alok na hindi nito matatanggihan. Biglang, sa gitna ng gabi, kumatok ng malakas ang landlady sa pinto ng kwarto ni Silakbo. "Silakbo, buksan mo to. May sasabihin ako sa'yo." Nagising si Silakbo sa malakas na kalampag sa kanyang pinto. Napabalikwas siya ng bangon. Ang puso ay kumakabog na parang tambol. Sa tabi niya, gumalaw si Hiraya, ngunit hindi nagising. "Silakbo, buksan mo to. Kailangan nating mag-usap." Sigaw ng kanyang landlady, si Aling Nita. Nanginginig na tumayo si Silakbo. Anong oras na ba? Sumilip siya sa bintana. Madilim pa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sapat lang para makita ang mukha ni Aling Nita. Ang mukha ng landlady niya ay pinaghalong awa at pagkainis. "Pasensya na sa abala. Lak, pero kailangan mo nang umalis." Parang nabingi si Silakbo. "Pipo? Aalis? Bakit po?" "Basta. Huwag ka nang magtanong." Iwas ang tingin ni Aling Nita. "Binibigyan kita hanggang bukas ng tanghali para mag-impake at lisanin ang kwartong to." "Pero Aling Nita, bayad po ako hanggang sa katapusan. Saan po kami pupunta ni Hiraya?" Pagmamakaawa niya. "Pasensya na talaga. This time, may bahid ng takot sa boses nito. Sumunod ka na lang kung ayaw mong mas lalong magkagulo. May pera sa sobre? Doble ng upa mo. Ibinabalik ko na. Kunin mo at umalis na kayo." Inabot nito ang isang puting sobre, isinara ang pinto, at narinig na lang ni Silakbo ang mabilis na mga yabag nito palayo. Naiwan si Silakbo na nakatayo sa dilim, hawak ang sobre. Hindi maintindihan ang nangyayari. Pinapaalis siya. Walang dahilan. Walang paliwanag. Kinabukasan, pagkatapos ng isang gabing walang tulog, sinubukan niyang tawagan ang manager ng Restaurant Maringal. Kailangan niyang malaman kung anong nangyari, kung may trabaho pa ba siya. "The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later." Paulit-ulit. Iyon lang ang naririnig niya. Binlock siya. Kinakabahan, nagbihis si Silakbo. Nag-iwan siya ng pagkain para kay Hiraya at ipinagbilin ito sa kapitbahay. "Babalik ako agad, anak," sabi niya. Hinalikan ng noo nito na medyo mainit. Pumunta siya mismo sa restaurant. Ngunit sa pintuan pa lang, hinarang na siya ng security guard. "Bawal po kayo dito, ma'am. Pero empleyado ako dito. Kailangan kong makausap si Sir Manny." Pagpupumilit niya, umiling ang guard, halatang naiilang. "Pasensya na po. Utos po ng management. Fired na daw po kayo at bawal na po kayong tumapak dito. Kahit kailan. Fired. Bawal nang tumapak." Ang mga salita ay tumagos sa kanya na parang mga bala. Bakit daw? Anong dahilan? Nagkibit balikat lang ang guard. "Wala pong sinabi, ma'am. Utos lang po." Napaatras si Silakbo. Ang lahat ng nangyayari ay hindi na normal. Ang pagpapaalis sa kanya sa apartment. Ang biglaang pagkatanggal sa trabaho. May isang bagay na mali. Isang malaking bagay. Desperada, naisip niyang subukang mag-apply sa ibang restaurant sa malapit. Baka sakaling. "Pasensya na, miss. Puno na kami," sabi sa unang pinuntahan niya. Kahit may nakapaskil sa labas na hiring waitress. "We'll just call you," sabi sa pangalawa. Pero hindi man lang kinuha ang resume niya. Sa pang-apat na restaurant, ang manager ay tumingin sa kanya na may halong pagkamuhi. "Ikaw yung babae sa Maringal, di ba? Yung nagbuhos ng tubig sa buntis? Lumayas ka dito. Hindi kami tumatanggap ng mga taong katulad mo." Nanlamig si Silakbo. Alam nila. Paano? Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang kanyang social media account. At doon, bumulaga sa kanya ang katotohanan. Isang video. Kuha mula sa cellphone ng isang customer. Ang video ng pagbuhos niya ng tubig kay Hanan. Malabo.
Pero malinaw ang pangyayari. At sa ilalim nito, libu-libong komento. Walang kaluluwa. Karmahin sana yan. Dapat dyan makulong. Tingnan nyo, dinugo yung buntis. Sino ba yung waiter na yan? I-post ang pangalan. I-blacklist sa lahat ng trabaho. May nag-post ng litrato niya. May nag-post ng pangalan niya. Si Lakbo Di Makulangan. Ang kanyang mukha at pangalan ay nakakalat na sa buong internet. Ipinapako sa krus ng opinyon ng publiko. Siya na ngayon ang kontrabida sa isang kwentong hindi pa niya lubusang naiintindihan. Napasandal siya sa pader. Hirap huminga. Ito pala yon. Ito ang dahilan. Isang malawak at organisadong pagwasak sa kanyang reputasyon. Ngunit sino ang may kakayahang gawin ito? Bumalik siya sa apartment na parang isang kaluluwang ligaw. Ang init ng hapon ay nanunuot sa kanyang balat. Pero ang nararamdaman niya sa loob ay purong lamig. Pagdating niya, ang lahat ng gamit nila ni Hiraya, ang iilang damit, ang lumang kutsyon, ang mga laruan ng kanyang anak ay nasa labas na ng kalsada, nakatambak na parang basura. "Aling Nita!" Sigaw niya tumakbo papasok, pero nakalak na ang gate. "Sinabi ko nang umalis kayo." Sigaw ni Aling Nita mula sa bintana. "Ayokong madamay sa gulo mo, si Lakbo. May mga lalaking mukhang armado ang naghahanap sa'yo kanina. Tinanong kung saan ka nakatira." Mga lalaki? Armado? Isang alon ng purong takot ang bumalot kay Silakbo. Hindi na ito simpleng online shaming. Mayroon ng pisikal na banta. Kinuha niya si Hiraya mula sa kapitbahay. Niyakap ito ng mahigpit. "Anak, aalis na tayo, ha?" "Saan tayo pupunta, nanay?" tanong ni Hiraya. Ang mga mata ay nag-aalala. Hindi makasagot si Silakbo dahil hindi niya alam. Sa paglubog ng araw, mag-ina silang naupo sa isang waiting shed sa terminal ng bus na papaligiran ng kanilang mga gamit. Walang trabaho, walang bahay, walang pupuntahan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man. Sinagot niya. "Hello? Si Lakbo Di Makulangan?" Isang magaspang na boses ng lalaki. Ang boses na naririnig niya sa kanyang mga bangungot. Ang boses ng pinagkakautangan niya. Si Boss Anton. "B-Boss? Nabalitaan ko. Nawalan ka raw ng trabaho at bahay. Kawawa ka naman." Sabi nito, may halong pang-aasar. "Paano mo na ngayon babayaran ang utang mo sa akin? Tumatakbo na ang interest lock. 50,000 na lahat-lahat." "Boss, pakiusap. Bigyan niyo pa po ako ng panahon." "Wala nang panahon." Putol nito. "Pero dahil mabait ako, may offer ako sa'yo. May isang kliyente na gustong bilhin ang utang mo. Babayaran niya ako ng buo. Cash. Sa kanya ka na lang magkakautang. At mukhang mas interesado siya sa'yo." Isang sinag ng pag-asa ang sumilay kay Silakbo. "Talaga po, boss?" "Sino po?" Tumawa ang lalaki sa kabilang linya. Isang tawang nakakakilabot. "Malalaman mo rin. May susundo sa'yo dyan. Isang itim na van. Sumama ka lang. Kung hindi, huminto ito. Kung hindi, Silakbo, ang anak mo ang gagawin kong pambayad utang." Biglang namatay ang tawag. Nabitawan ni Silakbo ang cellphone. Ang kanyang pag-asa ay naging purong lagim. Ibinenta siya. Ang utang niya. Ang buhay niya. Mula sa di kalayuan, sa kanto ng kalsada, isang pares ng headlights ang bumukas. Isang itim na van. Dahan-dahan itong papalapit sa kanilang kinaupuan. Niyakap niya si Hiraya na nakatulog na sa kanyang kandungan. Ang mga pader ng kanyang mundo ay gumuho na. At ngayon, ang halimaw na nagtago sa mga anino ay nagpapakita na para kunin ang natitira sa kanya. Ang bawat araw para kay Hanan ay pare-pareho. Gigising siya sa isang malaki at tahimik na kwarto. Kakain ng almusal na inihanda ng katulong. At pagkatapos, uupo siya sa kanyang silya sa tabi ng bintana. Hawak ang isang tablet.
At doon niya gugugulin ang halos buong maghapon. Sa screen ng tablet, nakikita niya ang kanyang anak. Isang live feed mula sa camera na ipinalagay ni Isagani sa loob ng NICU. Diretso sa incubator ng kanilang munting anghel. Pinangalanan nila siyang Aki mula sa salitang Aki na nangangahulugang unang anak o liwanag ng araw sa ibang wika. Ang kanilang liwanag. Pinagmamasdan niya ang bawat paghinga ni Aki, ang bawat maliit na galaw ng mga daliri nito. Kinakausap niya ito sa pamamagitan ng screen, kinakantahan, ikinukwento ang mga pangarap niya para dito. Ngunit sa bawat pagmamahal na nararamdaman niya, may kasabay itong anino ng kalungkutan at pagkakasala. Ang kanyang katawan ay nagpapagaling, ngunit ang kanyang puso at isipan ay hindi. Ang kanyang mansyon ay naging isang gintong hawla. Maganda, ngunit isang kulungan. Si Isagani ay laging nasa tabi niya. Pero parang wala. Naroon ang pisikal na presensya nito. Aalalayan siya, hahalikan siya, sasabihing, I love you. Ngunit ang mga mata nito ay malayo. Laging may kausap sa telepono sa mahinang boses. Laging nakakunot ang noo habang nagbabasa ng mga mensahe sa cellphone. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Hanan, nagising siya dahil sa pagkauhaw. Dahan-dahan siyang bumangon at narinig niya ang boses ni Isagani mula sa katabing study room. Dahil sa pag-aalala, lumapit siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Renato, anong balita? Boses ni Gani. Malamig at walang emosyon. Sir, nasa atin na po siya. Sagot ng boses sa speakerphone. Nasettle na po natin ang utang niya kay Boss Anton. As per your instruction, dinala po namin siya sa isa sa mga safe house natin sa Laguna. Ang anak niya? Kasama po niya, sir. Mahimbing na pong natutulog. Good. May narinig siyang tunog ng yelo na inilalagay sa baso. Simula bukas, gusto kong maramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging bilanggo. Walang cellphone, walang TV, walang kontak sa labas. Tanging pagkain lang ang ibibigay. Siguraduhin mong wala na siyang matatakbuhan. Napatakip si Hanan sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Siya, ang babae, ang serbidora. Ang mga salitang narinig niya ay hindi tugma sa imahe ng hustisya na sinasabi ni Gani. Ito ay tunog ng pagpapahirap. Gani? Tawag niya. Dahan-dahang itinulak ang pinto. Napalingon si Isagani, bahagyang nagulat. Mabilis niyang pinatay ang tawag. Mahal, bakit gising ka pa? Sino yon? Tanong ni Hanan. Ang boses ay nanginginig. Siya ba yung pinag-uusapan ninyo? Yung babae? Hindi sumagot si Isagani. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang mga balikat. Bumalik ka na sa higaan. Kailangan mong magpahinga. Sagutin mo ako, Gani. Tumingin siya diretso sa mga mata nito. Anong ginagawa mo sa kanya? Isang malamig na ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Isagani. Ginagawa ko ang nararapat. Pinagbabayaran niya ang ginawa niya sa'yo. Sa anak natin. Sa ganitong paraan, halos pabulong na, sabi ni Hanan. Ikinukulong siya, tinatakot. Gani, hindi ito hustisya. Paghihiganti ito. Hustisya, paghihiganti. Pareho lang yon. Mariing sabi ni Isagani. Hayaan mo na ako dito, Hanan. Ginagawa ko to para sa pamilya natin. Para sa kapayapaan ng loob mo. Kapayapaan? Napailing si Hanan. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Sa tingin mo ba, magkakaroon ako ng kapayapaan kung alam kong may isang ina at anak na nagdurusa dahil sa atin? Dahil sa galit mo? Dahil sa kasalanan niya? Tumaas ang boses ni Isagani. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim para pakalmahin ang sarili. Mahal, please, wag na nating pag-usapan to. Ako nang bahala. Hinalikan siya nito sa noo, isang halik na hindi niya naramdaman, at inalalayan siyang pabalik sa kwart. Ngunit ng gabing iyon,
Hindi na makatulog si Hanan. Ang mga salitang narinig niya ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Wala na siyang matatakbuhan. Kinabukasan, habang pinagmamasdan niya ulit si Aki sa screen, ibang-iba na ang kanyang pakiramdam. Ang bawat tibok ng puso ng kanyang anak ay tila isang paalala sa kanya ng isa pang batang nasa labas. Nakasama ng inang ngayon ay isang bilanggo. Hindi niya mapigilan ang sarili. Kinuha niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-research. Hinanap niya ang video. Pinanood niya ito. Masakit, pero pinilit niya. At pagkatapos, hinanap niya ang pangalan na binanggit sa mga komento. Silakbo di Makulangan. Sunod-sunod na artikulo at social media posts ang lumabas. Mga post na puno ng galit at pagkutya. Mga post na humuhusga sa isang taong hindi man lang nila kilala. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang lumang blog post ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang post mula sa isang charity organization. Isinulat 2 taon na ang nakalipas. May isang litrato, isang mas batang silakbo, nakangiti habang karga ang isang sanggol. Si Hiraya. Ang artikulo ay isang apela para sa donasyon para sa isang sanggol na may congenital heart defect. Isang sanggol na nangangailangan ng habambuhay na gamutan. Biglang nag-iba ang lahat sa paningin ni Hanan. Ang babaeng nagbuhos sa kanya ng tubig ay hindi lang isang halimaw. Siya ay isang ina. Isang ina na pagod. Isang ina na nag-iisa. Isang ina na lumalaban para sa buhay ng kanyang anak. Hindi nito ginagawang tama ang kanyang ginawa. Pero nagbibigay ito ng dahilan. Isang dahilan na nakabase sa sakit, hindi sa kasamaan. Pinatay ni Hanan ang laptop. Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana. Ang kanilang hardin ay malawak at berde. Isang paraiso. Ngunit para sa kanya, isa na itong kulungan. At sa isang lugar sa malayo, may isa pang ina na nasa isang tunay na kulungan. At pareho silang biktima. Biktima ng isang pagkakamali. At biktima ng paghihiganti ng lalaking pinakamamahal niya. 2 linggo na ang nakalipas mula nang huli niyang masilayan ang mundo sa labas. Para kay Silakbo, ang bawat araw ay isang blangkong pader. Gigising siya sa isang maliit na kwartong walang bintana. Kakain ng pagkaing iniiwan sa labas ng kanyang pinto. Kalaro si Hiraya sa limitadong espasyo at matutulog sa gabi na puno ng takot at kawalan ng kasagutan. Nanay, kailan po tayo uuwi? Tanong ni Hiraya isang hapon. Habang gumuguhit sila sa sahig gamit ang isang pirasong uling na napulot ni Silakbo. Ngumiti si Silakbo, isang pilit na ngiti. Malapit na anak. Nagbabakasyon lang tayo. Isang bakasyon sa impyerno. Wala siyang ideya kung nasaan sila. Ang alam lang niya ay dinala sila sa isang bahay sa probinsya, malayo sa ingay ng lungsod. Ang mga lalaking nagbabantay ay hindi siya kinakausap. Parang anino lang sila na nagmamasid. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang gamot ni Hiraya. Paubos na. Ang dala niyang reserba ay para na lang sa 2 araw. Sinubukan niyang makiusap sa mga bantay, ngunit parang hangin lang siyang nagsasalita. Ang takot na unti-unting namumuo sa kanyang dibdib ay mas masahol pa sa 4 na sulok ng kanyang kulungan. Isang araw, bumukas ang pinto. Pumasok ang isa sa mga bantay, isang lalaking nakasalamin at mukhang propesyonal. Hindi ito katulad ng mga aninong nagbabantay sa labas. Miss Silakbo di Makulangan, sabi nito. Ang boses ay formal. Ang bagong may-ari ng iyong utang ay nais kang makausap. Napatayo si Silakbo, hinarangan si Hiraya sa kanyang likuran. Sino siya? Anong kailangan niya sa akin? Hindi sumagot ang lalaki. Itinuro lang nito ang isang laptop na dala niya na ipinatong sa isang maliit na mesa. Binuksan niya ito. Umilaw ang si screen. Isang video call ang nagsisimula. Dahan-dahang lumitaw ang isang mukha.
Isang mukhang pamilyar. Nakita na niya ito sa mga magazine, sa TV, sa mga business news. Isang mukha na nagpapakita ng kapangyarihan, yaman at impluensya. Si Isagani Riqueza. Ang isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Pero hindi yon yung dahilan kung bakit nanigas si Silakbo sa kanyang kinatatayuan. Sa likuran ng lalaki, sa isang picture frame sa kanyang desk, may isang litrato. Isang litrato nila ng kanyang asawa. Ang asawa niya, ang buntis na babae sa restaurant. Naintindihan na niya ang lahat. Ang isang maliit na piraso ng palaisipan ay nabuo. At ang larawang lumabas ay isang bangungot. Ang lalaking kaharap niya ngayon, sa screen, ay ang asawa ng babaeng sinaktan niya. Ginoong Riqueza, nauutal niyang sabi. Ang mga mata ni Isagani ni Riqueza sa screen ay walang kabuhay-buhay, malamig, parang 2 piraso ng yelo. Miss Di Makulangan, nagagalak akong sa wakas ay formal na makilala ka. May sarkasmo sa kanyang boses na tumusok sa puso ni Silakbo. Bakit? Bakit niyo po ito ginagawa? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Isagani. Bakit? Nagtatanong ka kung bakit? Lumapit siya sa kamera at tila ba nararamdaman ni Silakbo ang kanyang hininga. Noong isang gabi, habang mahimbing kang natutulog dito sa bakasyon mo, ang asawa ko ay nasa ospital, umiiyak dahil hindi niya mayakap ang sarili niyang anak. Ang anak namin, Miss Di Makulangan, ay kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa loob ng isang incubator dahil sa'yo. Bawat salita ay isang dagok, isang sampal, isang saksak. Patawad po. Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Silakbo, kasabay ng kanyang mga luha. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Tumawa si Isagani, isang tawang walang saya. Pagpapatawad, napakadaling salita, pero hindi mo alam ang bigat nito. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang bawat paghihirap mo ngayon, Miss Di Makulangan, ay isang maliit na kabayaran lang sa bawat luhang pumatak sa mata ng asawa ko. Ang bawat takot na nararamdaman mo ay hindi kayang tumbasan ang takot na nararamdaman namin para sa buhay ng aming anak. Simula ngayon, ako na ang may-ari ng buhay mo at sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang pakiramdam ng unti-unting mawalan ng lahat. Sa gitna ng kanyang mga salita, biglang nagring ang isang lumang Nokia phone na nakapatong sa mesa. Ang teleponong ibinigay sa kanya ng mga bantay para sa emergency. Nanginginig na kinuha ito ni Silakbo. Numero ng ospital kung saan nakakonfine si Hiraya noon. Hello? Miss Di Makulangan? Isang pamilyar na boses ng nurse. Pasensya na po sa pagtawag. Nakuha namin itong numero sa lumang record ninyo. Tumawag lang po kami para i-follow up ang kalagayan ni Hiraya. Napansin po kasi namin sa records na hindi nyo na po nare-refill ang maintenance medicine niya for his heart condition. Delikado po yun, ma'am. Kailangan po ng agarang atensyon. At sa sandaling iyon, habang hawak ang telepono, isang malakas na ubo ang narinig ni Silakbo mula sa kanyang likuran. Napalingon siya. Si Hiraya, nakahawak sa kanyang dibdib, hirap na hirap huminga. Ang mga labi ay unti-unting nangingitim. Nanay, yung puso ko po. Ang telepono ay nahulog mula sa kamay ni Silakbo. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Hiraya, anak! Sigaw niya. Tumakbo palapit at niyakap ang nanghihinang katawan ng kanyang anak. Sa screen ng laptop, pinapanood lang siya ni Isagani Riqueza. Ang kanyang muka ay hindi nagbago. Malamig pa rin. Walang awa. Isinara niya ang laptop at ang screen ay nagdilim. Naiwan si Silakbo sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang anak na naghihingalo. Sumisigaw ng tulong sa isang kwartong walang nakakarinig. Nasa kamay na siya ng kanyang kaaway. At ngayon, kinukuha na nito ang kaisa-isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang buhay. Ang huling naaalala ni Silakbo,
ay ang kanyang mga sigaw. Pagkatapos niyon, ang lahat ay naging isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang pagpasok ng mga bantay, ang mabilis na biyahe sa isang sasakyang hindi niya alam kung saan papunta, at ang nakakasilaw na ilaw ng emergency room. Ngayon, nakaupo siya sa isang malamig na upuang bakal sa labas ng pediatric ICU. Ang damit niya ay may bahid pa ng luha. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi sa lamig, kundi sa takot. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang doktor na may edad na, ang muka ay seryoso. Kayo po ba ang nanay ni Hiraya Di Makulangan? Opo, ako po, Dok. Napatayo siya, halos hindi makahinga sa kaba. Kamusta po ang anak ko? Bumuntong hininga ang doktor. Nagkaroon siya ng acute decompensated heart failure. Humina ng husto ang pagbomba ng puso niya dahil sa kakulangan ng gamot. We were able to stabilize him for now, pero huminto ang doktor, tila naghahanap ng tamang salita. Pero ano po, Dok? Sabihin niyo na po. Pagmamakaawa ni Silakbo, ang puso niya ay bumibigay na. Ginang, ang gamot ay hindi na sapat. Kailangan niya ng agarang operasyon, isang heart valve replacement surgery. Operasyon. Ang salitang matagal na niyang kinatatakutan. Magkano po? Tanong niya, kahit alam niyang hindi niya kayang bayaran. Malaking halaga. Ginang, aabutin ng mahigit 1 milyon. Kasama na ang hospital fees at professional fees ng surgeon. 1 milyon. Ang numerong yon ay parang isang malaking pader na biglang itinayo sa kanyang harapan. Imposibleng akyatin. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang mga tuhod niya ay nanlalambot at kailangan itong maisagawa sa lalong madaling panahon. Dagdag ng doktor, ang boses ay mas seryoso na ngayon. Sa kondisyon niya, binibigyan ko na lang siya ng marahil 24 na oras, 1 araw. Kung hindi siya mauoperahan sa loob ng panahong yon, I'm sorry, pero baka hindi na kayanin ng puso niya. 1 araw, 24 na oras para maghanap ng 1 milyon. Ang mga salita ng doktor ay parang isang hatol ng kamatayan. Nang makalayo na ang doktor, napaupo si Silakbo sa sahig. Ang mga hikbi ay hindi na niya mapigilan. Wala siyang pera, wala siyang trabaho, wala siyang kaibigan o kamag-anak na malalapitan. At ang mas masakit pa, hawak siya sa leeg ng taong may pinakamalaking galit sa kanya sa buong mundo. Si Isagani Riqueza. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Ang pagkawala ng kanyang trabaho, ng kanyang tirahan, ang pagkakabaon niya sa utang, ang pagkakakulong niya, ang pagkaubos ng gamot ni Hiraya. Lahat. Isang perpektong plano para wasakin siya. At nagtagumpay ito. Wasak na siya. Ilang oras siyang umiyak sa pasilyo hanggang sa maubos ang kanyang luha. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Para kay Hiraya, humingi siya ng permiso sa nurse para gamitin ang telepono ng ospital. Tinawagan niya ang lahat ng numerong nasa isip niya. Mga dati niyang katrabaho, mga dating kapitbahay. Pasensya na, Lak. Wala rin akong pera. Silakbo, wag mo na akong tatawagan. Ayokong madamay sa gulo mo. Hello? Hello? Busy signal. Lahat ay bigo. Bumalik siya sa kinauupuan niya. Ang pag-asa ay unti-unti nang namamatay. Tumingin siya sa kanyang paligid. Isang marangyang ospital, malinis, makabago. Siguradong isa ito sa mga pag-aari ng mga Riqueza. Ang buong sitwasyon ay isang malaking kabalintunaan. Ang anak niya ay mamamatay sa loob ng isang gusaling pag-aari ng taong gustong pumatay sa kanya. Napatingin siya sa isang poster na nakapaskil sa pader. Isang anunsyo. Meet our top specialists. Nakatitig lang siya dito, walang gana. Ngunit isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Dr. Rafael Alcaraz, MD, FPCS Head, Pediatric Cardiothoracic Surgery. Pangalan lang iyon. Ngunit sa ilalim nito,
May isang linya ng teksto, isang proud scholar ng Riqueza Foundation. At sa tabi ng pangalan, may litrato. Isang lalaking nakangiti, isang mukhang puno ng talino at kabaitan, isang ideya, isang baliw, desperado, at nakakaya na ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Paano kung makiusap siya sa doktor na ito? Isang scholar ng pundasyon ng mga Riqueza. Baka may puso ito. Baka maawa ito sa kanya. Gamit ang natitirang lakas, tumayo siya at tinanong ang nurse kung saan mahahanap si Dr. Alcaraz. Nasa klinik po niya sa kabilang wing, ma'am, pero mahaba po ang pila. Walang pila ang makakapigil sa kanya. Naglakad siya, halos tumakbo, patungo sa klinik. Gaya ng sabi ng nurse, mahaba ang pila ng mga magulang na may hawak na mga batang may sakit sa puso. Puso. Tila ba ang buong mundo ay umiikot sa salitang yon? Hindi siya pumila. Dumiretso siya sa sekretarya. Miss, pakiusap. Kailangan kong makausap si Dr. Alcaraz. Emergency. Ang anak ko, mamamatay na siya. Ma'am, kalma lang po. Marami pong naghihintay, sabi ng sekretarya. Hindi mo naiintindihan. Wala na kaming oras. Sigaw ni Silakbo at sinubukan niyang pumasok sa loob ng opisina. Pinigilan siya ng isang guard. Nagpumiglas siya. Nagkagulo. Narinig ang sigawan hanggang sa loob. Bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Dr. Alcaraz. What's going on here? Doc, pakiusap po. Lumuhod si Silakbo sa harap ng doktor. Ang anak ko po, si Hiraya. Kailangan niya ng operasyon. Kayo lang po ang makakatulong sa kanya. Wala po akong pera, pero gagawin ko po ang lahat. Magiging alipin niyo po ako habang buhay. Iligtas niyo lang po ang anak ko. Tumingin ang doktor sa kanya. Pagkatapos ay sa sekretarya. Sino ang pasyente? Hiraya di Makulangan po, Doc. Sagot ng sekretarya. Kaka-admit lang kanina sa PICU. Ang ekspresyon sa mukha ni Dr. Alcaraz ay biglang nagbago. May pagkagulat. Pagkatapos, awa. At isang bagay na hindi maintindihan ni Silakbo, pag-aalinlangan. Yumuko ito at tinulungan siyang tumayo. Ginang, tumayo po kayo. Pag-usapan natin to sa loob. Sa loob ng opisina, kinuwento ni Silakbo ang lahat. Habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang luha. Nakinig ng mabuti ang doktor. Nang matapos si Silakbo, nanatili itong tahimik ng ilang sandali. Alam ko po kung sino kayo, Doc. Sabi ni Silakbo. Nakita ko po sa poster, scholar po kayo ng Riqueza Foundation. Alam ko pong malaki ang utang na loob niyo sa kanila. Pero pakiusap, bilang isang doktor. Pinutol siya ng doktor. Ginang, may isang bagay po kayong hindi naiintindihan. Huminga ito ng malalim. Ang pinakamagaling na pediatric heart surgeon sa buong Pilipinas ay hindi ako. Napakunot ang noo ni Silakbo. Po? Oo, magaling ako. Pero may mas magaling pa sa akin. Ang mentor ko. Siya ang nag-iisang tao sa bansang ito na kayang gawin ang komplikadong operasyon na kailangan ng anak mo nang may pinakamataas na tsansang magtagumpay. Isang sinag ng pag-asa ang biglang sumilay. Sino po siya, Doc? Saan ko po siya mahahanap? Tumingin si Dr. Alcaraz sa kanya. Ang mga mata ay puno ng awa. Hindi mo na siya kailangang hanapin, Ginang, dahil nagtatrabaho rin siya dito sa ospital na to. Sa katunayan, siya ang Chief of Medicine. Mas lumaki ang pag-asa sa dibdib ni Silakbo. Pero, pagpapatuloy ng doktor, may isang problema. Ano po yun? Ang buong pag-aaral niya sa Johns Hopkins, ang lahat ng training niya sa ibang bansa, lahat ng iyon ay personal na pinunduhan ng isang tao. Malaki ang utang na loob niya sa taong yon. Hindi siya kumikilos o gumagawa ng desisyon, lalo na sa mga pro bono cases, nang walang pahintulot mula sa kanyang benefactor. Ang puso ni Silakbo ay nagsimulang kumabog ng mabilis, pero ngayon ay dahil sa masamang kutob. Sino po?
Sino po ang benefactor niya? Tinitigan siya ni Dr. Alcaraz. Si Ginoong Isagani Riqueza. POV, Hanan nakaupo si Hanan sa nursery na inihanda nila para kay Aki. Dahan-dahan niyang itinutulak ang walang laman na kuna. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang katahimikan ng kwarto ay nakakabingi. Dapat sana'y puno ito ng iyak ng isang sanggol, ng tawa ng isang ina. Ilang araw na ang nakalipas mula nang malaman niya ang tungkol sa nakaraan ni Silakbo. At sa bawat araw na lumilipas, ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Hindi na siya gaanong nakikipag-usap kay Gani. May isang pader na yelo na namamagitan sa kanila. Isang pader na itinayo ng mga sikreto at ng paghihiganti nito. Ma'am Hanan, napalingon siya. Ang kanilang mayordoma, si Manang LV, ay nasa pintuan. Nakahanda na po ang sasakyan. Oras na po para sa pagbisita ninyo kay Sir Aki. Tumango si Hanan. Ito ang nag-iisang bahagi ng kanyang araw na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang makita ang kanyang anak kahit sa likod ng salamin. Sa ospital, habang naglalakad siya sa pamilyar na pasilyo patungong NICU, isang eksena ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang babae, nakaluhod, umiiyak habang kausap ang isa sa mga doktor. Ang kanyang mga hikbi ay puno ng sakit at desperasyon. Si Silakbo. Napatigil si Hanan sa di kalayuan, nagtago sa likod ng isang poste. Pinanood niya ang buong eksena. Ang pagluhod, ang pag-uusap sa loob ng opisina ni Dr. Alcaraz, at ang paglabas ni Silakbo mula doon. Ang muka ay blanko, walang emosyon. Isang muka ng isang taong natalo na sa laban. Isang muka ng isang inang nawalan na ng pag-asa. Sinundan siya ng tingin ni Hanan hanggang sa mawala ito sa isang sulok. Isang malakas na kutob ang nagsasabi sa kanya kung bakit naroon ang babae, ang anak nito. May nangyaring masama at alam niyang may kinalaman si Gani dito. Nang makarating siya sa NICU, idinikit niya ang kanyang palad sa incubator ni Aki. Mas lumalaki na ito, mas lumalakas. Sabi ng doktor, ilang linggo na lang, baka pwede na itong iuwi. Malapit na anak, bulong niya. May namumuong luha. Malapit ka nang umuwi sa atin. Pero paano? Paano ako magiging isang mabuting ina sa'yo kung hahayaan kong may isang inang mawalan ng anak dahil sa amin? Ang tanong na yon ay sumunok sa kanyang puso. Sa pag-uwi niya, sinalubong siya ng isang Gani na may kakaibang ngiti sa mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Mahal, good news, sabi nito. Niyakap siya. Dr. Ramirez just called. Aki is responding very well to the treatment. He might be home sooner than we think. Hindi ngumiti si Hanan. Gani, nakita ko siya kanina. Nawala ang nangiti ni Isagani. Sino? Si Silakbo, dito sa ospital. Umiiyak. May nangyari ba sa anak niya? Ang mukha ni Isagani ay naging isang blangkong maskara. Hindi ko alam. Huwag kang magsinungaling sa akin, Igani. Tumaas ang boses ni Hanan. Alam kong alam mo. Ito ba yon? Ito ba ang grand finale ng paghihiganti mo? Ang hayaang mamatay ang anak niya sa harap mismo niya? Hindi ko siya pinapatay, Hanan. Malamig na sagot ni Isagani. Ang sakit ng bata ang papatay sa kanya at ang sarili niyang kapabayaan. Kapabayaan? O dahil sinigurado mong wala siyang paraan para ipagamot ang anak niya? Sigaw ni Hanan. Ang galit at sakit ay nagsasama-sama na. Gani, tama na. Pakiusap. Itigil mo na to. Malapit nang matapos. Mahal, sabi ni Gani. Hinawakan ang kanyang mukha. Isang hakbang na lang. Kailangan niyang matuto. Kailangan niyang maramdaman ang pakiramdam na magmakaawa para sa buhay ng anak niya, tulad ng pagmamakaawa natin para sa buhay ni Aki. Hayop ka! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Isagani.
Natahimik ang buong silid. Si Hanan ay humihingal, ang kamay ay nanginginig. Si Isagani, nakatayo lang. Ang pisngi ay namumula, ang mga mata ay nagdidilim. Hindi ito kumilos. Dahan-dahan lang itong tumalikod at naglakad papunta sa kanyang opisina. Bago ito pumasok, lumingon ito. Gawin mo ang gusto mong gawin, Hanan. Pero tandaan mo, ang dugo sa kamay ng babaeng yan, hindi na mabubura pa. POV, Isagani. Isinara ni Isagani ang pinto ng kanyang opisina. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Hindi ang sakit ng sampal ang nararamdaman niya, kundi ang kirot ng mga salita ni Hanan. Umupo siya sa kanyang silya at ibinuhos ang isang brandy sa kanyang baso. Ininom niya ito ng isang lagok. Hayop ka. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang yon sa kanyang isipan. Siguro naging hayop na nga siya. Pero ginawa niya ito para sa kanila, para kay Hanan, para kay Aki. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang intercom. Boses ni Renato. Sir, tumawag po si Dr. Alcaraz. Nakausap na raw po niya si Miss Dimakulangan. And? Tanong ni Isagani. Sinabi na raw po niya ang tungkol sa Chief of Medicine at sa inyo, sir. It seems she understood the situation. Alam na po niya na kayo lang ang makakapagbigay ng go signal para sa operasyon. Isang mabagal na ngiti ang muling sumilay sa labi ni Isagani. Ang huling piyesa ng kanyang plano ay nalaglag na sa tamang lugar. Checkmate. Good, sabi niya. Nasaan siya ngayon? Nasa labas po siya ng ospital, sir. Nakaupo lang sa isang bench, parang wala sa sarili. Pabantayan mo lang siya at ihanda ang sasakyan. Saan po ang punta ninyo, sir? Tumingin si Isagani sa bintana ng kanyang opisina sa malawak na tanawin ng lungsod ng Ginto. Ang lungsod na nasa ilalim ng kanyang mga palad. Uuwi ako, maghihintay. Alam niya, nararamdaman niya. Papunta na ito. Ang babaeng sumira sa kanyang pamilya ay papunta na sa kanya para lumuhod, para magmakaawa. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang sandali kung saan hahawakan niya ang buhay at kamatayan sa kanyang mga kamay at ipaparamdam dito ang kapangyarihan ng isang rikesa. Biglang tumunog ang intercom. Boses ni Manang LV. Sir Gani, si Ma'am Hanan po, umalis. Dala po ang sasakyan. Napakunot ang noo ni Isagani. Ngunit bago pa siya makapagtanong, isa pang tawag ang pumasok. Si Renato. Sir, may problema po. What is it? Si Miss Dimakulangan po, sir. May sumundo sa kanyang kotse. Isang puting sedan. Sir, sasakyan po yon ni Ma'am Hanan. Ngunit huli na ang lahat. Sa gate ng kanilang mansyon, ang security monitor ay nagpakita ng isang imahe. Ang puting sedan ni Hanan huminto sa harap ng gate at mula sa passenger seat, bumaba ang isang babae, si Silakbo. Sa gitna ng rumaragasang ulan na biglang bumuhos, naglakad si Silakbo patungo sa intercom ng gate. Hinawakan ito ng nanginginig na kamay. Sa loob ng mansyon, narinig ni Isagani ang tunog ng buzzer. Pagkatapos ay isang boses. Isang basag at desperadong boses na nagmula sa speaker. Papakiusap. Gusto kong makausap si Ginoong Riqueza. Dumagundong ang isang malakas na kulog, kasabay ng pagsara ng kamao ni Isagani. Nandito na siya. Ang malaking pinto ng mansyon ng mga Riqueza ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa loob ay sumilay sa madilim at basang-basang hardin na parang isang entablado na naghihintay sa kanyang pangunahing tauhan. Nakatayo si Silakbo sa gitna ng ulan, nanginginig. Ang kanyang manipis na damit ay lapat na sa kanyang katawan at ang tubig ulan ay humahalo sa mga luhang walang tigil sa pag-agos sa kanyang pisngi. Para siyang isang basang sisiw na naligaw sa gitna ng isang palasyo. Sa bukana ng pinto, nakatayo si Isagani Riqueza. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang niya si Silakbo mula ulo hanggang paa.
Ang mga mata ay kasing lamig ng hanging dala ng ulan. Sa likod niya, ang init at karangyaan ng kanyang tahanan ay isang malupit na paalala ng agwat na namamagitan sa kanilang dalawa. Dahan-dahang naglakad si Silakbo papasok, bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin. Ang kanyang mga paa ay nag-iiwan ng basang marka sa mamahaling marmol na sahig. Huminto siya ilang talampakan mula sa kinatatayuan ni Isagani. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang patak ng ulan sa labas at ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa kanyang damit. Tinitigan niya ang lalaki sa kanyang harapan. Ang lalaking may hawak ng buhay ng kanyang anak. Ang lalaking nagplano ng kanyang pagkasira. Ang lalaking tinitingala ng mundo. Pero para sa kanya ay isang berdugo. Ngunit wala nang galit na natitira sa kanya. Wala nang pagmamataas. Wala nang kahit anong emosyon, maliban sa iisang bagay na mas malakas kaysa sa lahat. Ang pagmamahal ng isang ina. At dahil sa pagmamahal na yon, ginawa niya ang huling bagay na kaya niyang gawin. Dahan-dahan, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Lumuhod siya sa malamig at matigas na sahig. Sa harap ng kanyang kaaway, ang kanyang noo ay halos sumayad na sa sahig sa pagyuko. "Pipakiusap!" Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay basag at garalgal dahil sa pag-iyak. "Ginoong Riqueza, parang awa niyo na po." Nakatitig lang si Isagani mula sa itaas. Ang muka ay hindi matinag. Ito na. Ito ang eksenang paulit-ulit na nabuo sa kanyang isipan. Ang pagluhod, ang pagmamakaawa, ang kanyang hustisya. Naramdaman niya ang isang alon ng kasiyahan, isang madilim at nakakalason na tagumpay. "Iligtas niyo po ang anak ko." Pagpapatuloy ni Silakbo, ang bawat salita ay isang punyal sa kanyang sariling dangal. "Gagawin ko po ang lahat. Lahat-lahat. Magiging alipin niyo po ako. Luluhod ako sa harap niyo araw-araw. Huwag niyo lang pong hayaang mamatay si Hiraya." Ang katawan niya ay nanginginig na sa matinding panlalamig at emosyon. "Kasalanan ko po ang lahat. Ako po ang may mali. Ako na lang po ang parusahan niyo. Papatayin niyo man po ako, tatanggapin ko. Huwag lang po ang anak ko. Huwag po si Hiraya. Pakiusap." Ang kanyang mga salita ay naging isang walang saysay na pag-iyak na lang. Ang kanyang balikat ay nag-uumpugan sa bawat hikbi. Sa itaas ng engrandeng hagdanan, sa likod ng isang haligi, nakatayo si Hanan. Nakatakip ang kanyang bibig, pinipigilan ang sariling mga hikbi. Pagkatapos niyang sunduin si Silakbo, sinabi niya dito na maghintay sa sasakyan. Pumasok siya para kausapin si Gani, ngunit hindi niya inaasahan na susunod pala ito at gagawin ang eksenang nasasaksihan niya ngayon. Ang puso niya ay nadudurog. Nadudurog para kay Silakbo at nadudurog dahil sa lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking nakatayo ngayon doon na parang isang haring nagagalak sa pagbagsak ng kanyang kaaway. Ito ba ang lalaking minahal niya? Ang ama ng kanyang anak? Nasiyahan si Isagani sa bawat segundo ng eksenang yon. Pinakinggan niya ang bawat salita ng pagmamakaawa. Sinipsip niya ang bawat patak ng desperasyon. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang isang malaking bato. "Alam mo ba kung ano ang huling sinabi sa akin ng doktor nung isinugod ang asawa ko sa ospital?" Tanong niya. Umiling si Silakbo, hindi magawang itaas ang kanyang mukha. Sinabi niya, "Mr. Riqueza, we will do our best, but be prepared for the worst." Ang pinakamasaklap na salita na maririnig ng isang ama. Yumuko siya ng bahagya, ang mukha niya ay malapit na sa ulo ni Silakbo. "Ipinadama mo sa akin ang impyerno, Miss Di Makulangan. Ipinadama mo sa asawa ko ang sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. At ngayon, gusto mong iligtas ko ang anak mo? Isang pag-asa. Isang maliit, kakarampot na pag-asa ang naramdaman ni Silakbo. Baka pagkatapos nitong lahat,
Maawa na siya. Itinaas ni Isagani ang kanyang ulo at tumingin sa kawalan na para bang isang emperador na magbibigay ng kanyang hatol. Huminga siya ng malalim at binitiwan niya ang salitang wawasak sa huling hibla ng pag-asa ni Silakbo. Hindi. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mas malakas kaysa sa kulog, mas matalim kaysa sa kidlat. Parang isang punyal na itinarak sa puso ni Silakbo at inikot. Napaangat ang kanyang mukha. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwala. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Hindi. Hindi. Ulit ni Isagani, mas mariin ngayon. Mabubulok ka sa impyernong ginawa mo at isasama mo ang lahat ng mahal mo sa buhay. At sa sandaling iyon, ang natitirang lakas sa katawan ni Silakbo ay tuluyang nawala. Bumagsak siya sa sahig, nawalan ng malay, isang basang anyo ng pagkatalo sa gitna ng karangyaan. Silakbo! Isang sigaw ang narinig mula sa hagdanan. Mabilis na bumaba si Hanan. Ang mukha ay puno ng galit at luha. Nilampasan niya si Isagani at lumuhod sa tabi ni Silakbo. Tinatapik-tapik ang pisngi nito. Manang LV, tubig! Kumuha kayo ng kumot! Sigaw niya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at hinarap si Isagani. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagmamahal para dito, ngayon ay puno ng isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Isagani, pagkasuklam. Ano ang klaseng halimaw ka? Sabi niya, ang bawat salita ay nanginginig sa galit. Hindi sumagot si Isagani, nakatingin lang sa walang malay na katawan ni Silakbo sa sahig. Tingnan mo ako, Isagani, sigaw ni Hanan. Napaangat ang tingin ni Gani, diretso sa mga mata ng kanyang asawa, at sa mga matang iyon, nakita niya ang kanyang pagkatalo. Hindi dahil sa awa siya kay Silakbo, kundi dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Hanan. Tapos na, Gani, sabi ni Hanan. Ang boses ay biglang naging kalmado at malamig. Tapos na ang larong ito. Dinala ng mga katulong ang walang malay na si Silakbo sa guest room. Binihisan nila ito ng tuyong damit at kinumutan. Si Hanan ay nanatili sa tabi nito hanggang sa magkamalay ito. Binigyan ito ng mainit na sabaw at tiniyak na ito'y nasa maayos na kalagayan. Samantala, naiwan si Isagani sa sala, nakatayo sa parehong pwesto na parang isang estatwang yari sa yelo. Ang salitang halimaw ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Nang masiguro ni Hanan na nagpapahinga na si Silakbo, bumalik siya sa sala. Ang ulan sa labas ay tumila na. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas mabigat kaysa sa kasagsagan ng bagyo. Huminto siya sa harap ni Isagani. Hindi na siya umiiyak. Wala nang galit sa kanyang mukha. Ang naroon na lang ay isang nakapangingilabot na kalma. Isang kalma ng isang taong nakagawa na ng desisyon. Uupo ka ba o mananatili ka lang diyang nakatayo? Tanong ni Hanan. Ang boses ay walang emosyon. Umupo si Isagani sa isang sopa. Sumunod si Hanan. Umupo sa silyang nasa tapat niya. May isang mesang namamagitan sa kanila. Parang dalawang estranghero na nasa isang business meeting. Ginawa ko to para sa iyo, Hanan. Para sa atin. Nagsimulang magpaliwanag si Isagani. Huwag, putol ni Hanan. Huwag mong gamitin ang pangalan ko o ang pangalan ng anak natin para bigyang katwiran ang kalupitan mo. Hindi yan para sa amin, Gani. Para yan sa'yo. Para sa nasaktan mong pride. Para sa ego mo. Nasaktan niya tayo, giit ni Isagani. Ang boses ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Muntik ka nang mamatay. Muntik nang mawala sa atin si Aki. Anong gusto mong gawin ko? Ngumiti at magpasalamat? Ang gusto ko, Gani, ay maging tao ka. Sagot ni Hanan. Ang kalmadong boses ay biglang nagkaroon ng diin. Oo, nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali
na dulot ng desperasyon at galit. Pero ang ginawa mo, ito ay plinano. Ito ay kinalkula. Bawat hakbang ay dinisenyo para magdulot ng pinakamatinding sakit. Hindi ito katarungan gani. Kalupitan ito. Napayuko si Isagani. Karapat-dapat siya. Walang sino man ang karapat-dapat na pagdaanan yon. Sigaw ni Hanan, napapatayo. At lalong-lalo na, hindi ang isang batang walang kasalanan. Ang anak niya gani. Isang inosenteng bata na ang tanging kasalanan ay ang magkaroon ng isang inang nagkamali. Ilalagay mo ba sa balikat ng batang yon ang bigat ng paghihiganti mo? Naglakad siya palapit sa bintana, nakatalikod kay Isagani. Noong nasa ospital ako, ang tanging dasal ko ay mabuhay si Aki. Ipinangako ko sa Diyos na kung bibigyan niya ng pangalawang buhay ang anak ko, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa himalang iyon. At hindi kasama sa pagiging karapat-dapat ang pananahimik habang may isa pang ina na mawawalan ng anak. Humarap siyang muli kay Isagani. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na mas matalas pa sa galit, determinasyon. Dalawang pagpipilian lang ang meron dito, Gani. Ang mundo mo o ang mundo ko? Ano ang ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Isagani. Ang mundo mo ay isang mundo ng paghihiganti. Isang mundo kung saan ang may kasalanan ay dapat pagbayaran hanggang sa huling sentimo. Kahit na ang kapalit nito ay ang buhay ng isang inosente. Isang mundo kung saan ikaw ang batas, ang hukom, at ang berdugo. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Pero hindi para damayan ito. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang mundo ko naman ay isang mundo kung saan naniniwala akong may puwang ang pagpapatawad. Isang mundo kung saan ang isang pagkakamali ay hindi dapat maging katapusan ng lahat. Isang mundo kung saan ang buhay ng isang bata ay mas mahalaga kaysa sa anumang pride o galit. Isang mundo kung saan ang pagiging isang mabuting magulang ay nangangahulugang pagtuturo sa ating anak ng habag, hindi ng paghihiganti. Huminga siya ng malalim. Heto na ang kanyang hatol. Mamili ka, Isagani. Aling mundo ang gusto mong ibigay sa anak natin? Natahimik si Isagani. Ang mga salita ni Hanan ay tumagos sa lahat ng pader na itinayo niya. Bigla niyang nakita ang sarili sa salamin ng mga mata ng kanyang asawa. Isang halimaw, isang haring nag-iisa sa kanyang trono ng galit. Isang amang magtuturo sa kanyang anak na ang paghihiganti ay tama. Gusto ba niya yon? Habang siya ay nag-iisip, tumayo na si Hanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Anong gagawin mo? Tanong ni Isagani. Kung hindi ka kikilos, ako ang kikilos. Sabi ni Hanan. Ang kanyang mga daliri ay handa nang mag-dial. Tatawagan ko si Dr. Ramirez, ang Chief of Medicine. Aakuin ko ang lahat ng gastos sa operasyon. Gagamitin ko ang sarili kong pera. Kung kukulangin, ibebenta ko ang mga alahas ko, ang mga ari-arian ko. Hindi ko hahayaang mamatay ang batang yon. Tumingin siya kay Isagani. Ang huling tingin. At pagkatapos nito, Gani, aalis kami ni Aki. Dahil hindi ko kayang palakihin ang anak ko sa isang tahanang puno ng galit at sa tabi ng isang amang ang puso ay naging bato. Iyon na yon, ang huling baraha, ang ultimatum. Nakita ni Isagani ang lahat ng mawawala sa kanya. Ang kanyang pamilya, ang pagmamahal ni Hanan, ang respeto ng kanyang sariling anak sa hinaharap. Lahat ng iyon, kapalit ng ano? Nang kasiyahang makitang nagdurusa ang isang babaeng halos hindi na niya matandaan ang mukha bago ang lahat ng ito, natalo siya. Hindi dahil mas malakas si Hanan, kundi dahil tama ito. Dahan-dahan, kinuha ni Isagani ang kanyang sariling cellphone. Sa nanginginig na kamay,
Hinanap niya ang isang numero sa kanyang contacts. Sa sinong tatawagan mo? Tanong ni Hanan. Hindi sumagot si Isagani. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Ilang ring lang, may sumagot. Hello, Gani? Napatawag ka? Si Dr. Ramirez, ang Chief of Medicine. Ang alas niya, ang huling sandata niya. Tumingin si Isagani kay Hanan. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang kislap, hindi ng tagumpay, kundi ng pag-asa. Huminga siya ng malalim at binitiwan niya ang mga salitang magbabago sa lahat. Ram, sabi niya, ang boses ay pagod at basag. May pasyente dyan, Hiraya di Makulangan. Kailangan niya ng operasyon, agad-agad. May katahimikan sa kabilang linya. Gawin mo ang lahat. Pagpapatuloy ni Isagani. Ihanda mo ang pinakamagaling na team. Ako na ang bahala sa lahat. Siguraduhin mo lang, siguraduhin mong mabubuhay ang batang yon. Ang ilaw sa itaas ng operating room ay nakapatay na. Ilang oras nang nakaupo si Silakbo sa sahig ng waiting area, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Hanan. Ang presensya nito ay isang tahimik na suporta na hindi inasahan ni Silakbo. Hindi sila nag-uusap, walang salitang kailangan. Ang kanilang pagiging ina ang naging tulay sa pagitan nilang dalawa. Bumukas ang pinto ng OR. Lumabas si Dr. Ramirez, pagod, ngunit nakangiti. Successful ang operasyon, sabi niya. At ang mga salitang iyon ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Silakbo sa buong buhay niya. He's a fighter, just like his mom. Stable na siya at nasa recovery room na. Isang hikbi ng pasasalamat ang kumawala kay Silakbo. Napatayo siya, nanginginig, at napatingin kay Hanan. Salamat! Bulong niya. Ang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit ngayon ay luha na ng kaligayahan. Salamat! Ngumiti lang si Hanan at hinawakan ang kanyang kamay. Walang anuman. Sa di kalayuan, nakatayo sa isang sulok si Isagani, pinagmamasdan ng lahat. Hindi siya lumapit. Ramdam niya, hindi pa ito ang tamang oras. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Hanan, isang maliit na tango lang ang ibinigay nito sa kanya. Isang tango ng pasasalamat at pag-unawa. Sapat na yon para sa kanya. Sa ngayon, lumipas ang ilang linggo. Mabilis na gumaling si Hiraya. Ang dating maputlang bata ay nagkaroon na ng kulay sa mga pisngi. Ang dating hirap huminga ay tumatakbo na ngayon sa pasilyo ng ospital. Si Aki naman ay tuluyan ng nakalabas ng incubator at nakauwi na sa mansyon ng mga rikesa. Ang dating tahimik na bahay ay napuno na ng iyak at tawa ng isang sanggol. Isang hapon, sa hardin ng ospital, nagkita muli sina Silakbo at Hanan. Itinutulak ni Hanan si Aki sa isang stroller, habang si Silakbo naman ay nakabantay sa naglalarong si Hiraya. Naupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno. Kamusta ka na? Tanong ni Hanan. Heto po, unti-unti nang bumabangon, sagot ni Silakbo. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang anak. Naghahanap na po ako ng trabaho. Kahit ano po, tatanggapin ko para makabayad sa utang ko sa inyo. Umiling si Hanan. Huwag mo nang isipin yun. Kalimutan mo na ang utang na yon. Kumuha siya ng isang sobre sa kanyang bag. Sa katunayan, kaya ako nandito. May alok ako sa'yo. Binuksan ni Silakbo ang sobre. Isang job offer. Project coordinator para sa isang bagong community outreach program ng Riqueza Foundation. Isang programa na tutulong sa mga single mother na may mga anak na may karamdaman. Pero, bakit po? Naguguluhang tanong ni Silakbo. Dahil walang sino man ang mas nakakaintindi sa kanila kaysa sayo. Sabi ni Hanan, isang sinserong nangiti ang nasa kanyang mga labi. Ang sakit na pinagdaanan mo
Silakbo, huwag mong hayaang maging wala lang yon. Gamitin mo para tulungan ng iba, para bigyan sila ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti si Silakbo. Isang tunay, malinis na ngiti na nagmula sa puso. Salamat po, Ginang Hanan. Maraming salamat. Hanan na lang, sabi nito. At salamat din sa'yo. Para saan po? Dahil tinuruan mo ako, sabi ni Hanan. Habang nakatingin sa natutulog niyang anak, tinuruan mo akong magpatawad. Sa kabilang dako ng hardin, lumapit si Isagani kay Hanan. May dala siyang 2 tasa ng kape. Iniabot niya ang isa kay Hanan. Pasensya na, Gani. Bulong ni Hanan, sapat lang para marinig nito. Umiling si Isagani at hinawakan ng kamay ng asawa. Ako dapat ang humingi ng tawad. Patawarin mo ako, mahal, sa lahat. Pinapatawad na kita, sagot ni Hanan. Pinisilang kamay nito. Walang nang kailangang sabihin. Sa katahimikan, pinanood nilang mag-asawa ang isang eksena sa kanilang harapan. Si Hiraya, na masayang naglalaro, ay lumapit sa stroller ni Aki at marahang hinawakan ang maliit nitong kamay. 2 bata, 2 pusong minsan ang nanganib. Ngayon ay magkasama sa ilalim ng iisang araw, isang bagong simula, isang bukang liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Silakbo, Hanan at Isagani. Isang paglalakbay na nagpapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magkamali. Ngunit may kakayahan din tayong bumangon, magpatawad at magsimulang muli. Ipinakita nito sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo gumanti, kundi sa kung paano tayo magpakita ng habag sa gitna ng sakit. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa bawat salitang aming isinusulat. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang napulot ninyo sa kwentong ito? Kung kayo si Hanan, gagawin niyo rin ba ang kanyang ginawa? I-comment niyo lang po sa ibaba. Gusto po naming mabasa ang bawat isa. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking tulong na. I-share niyo na rin po sa inyong mga kaibigan at kapamilya na mahilig sa mga kwentong pumupukaw ng damdamin. At kung bago po kayo sa aming channel, huwag po kayong mag-atubiling mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.